Alam mo ba, hindi bigla nasisira ang kidney. Hindi ito parang aksidente na isang araw lang mangyayari. Ang totoo, dahan-dahan itong naapektuhan. Tahimik. Halos hindi mo mapapansin. Habang abala ka sa araw-araw mong buhay, unti-unting napapagod ang kidney mo hanggang sa dumating ang punto na may mararamdaman ka na. At kadalasan, huli na. May mga simpleng senyales na kadalasang binabaliwala lang ng karamihan. Tulad ng palagi kang pagod kahit sapat ang tulog, namamaga ang paa o bukong-bukong. O kaya naman ay madalas kang umiihi sa gabi, kahit hindi ka naman umiinom ng marami bago matulog. Akala mo normal lang. Pero sa totoo lang, maaring ito na ang unang babala ng kidney mo na nahihirapan na siya. At ito pa ang hindi sinasabi ng karamihan. Hindi lang edad ang dahilan kung bakit nasisira ang kidney. Malaki ang epekto ng kinakain mo araw-araw. Kung puro processed, maalat at matatamis ang kinakain mo, mas mabilis na naiipon ang toxin sa katawan mo. At kapag hindi na kayang i-handle ng kidney mo ang dami ng toxins, doon nagsisimula ang problema. Pero may magandang balita. Hindi mo agad kailangan ng mamahaling gamot. Hindi mo rin kailangan ng komplikadong diet. May mga simpleng pagkain na pwede mong simulan ngayon na makakatulong sa katawan mo na maglinis ng toxins, magbawas ng inflammation, at suportahan ang kidney mo. At ang nakakagulat, may isa sa mga pagkain na ito na malamang ikinakain mo na. Pero mali ang paraan mo ng pagkain dito. Kaya sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 4 na pagkain na pwedeng makatulong para linisin ang katawan mo at protektahan ang kidney mo, lalo na kung ikaw ay nasa edad 60 pataas. Pero bago natin simulan, maintindihan muna natin kung gaano kahalaga ang kidney. Ang kidney ay isa sa pinakaimportanteng organ sa katawan mo. Siya ang nagsasala ng toxin sa dugo, nagkokontrol ng fluids, at nagbabalanse ng mga minerals tulad ng sodium at potassium. Araw-araw, walang pahinga ang trabaho niya. Pero kapag mali ang kinakain mo, para mo siyang pinapahirapan. Kapag mali ang pagkain, overload agad. Pero kapag tama ang kinakain mo, natutulungan mong magtrabaho ng mas maayos ang kidney mo. Parang binibigyan mo siya ng katuwang para linisin ang katawan mo ng natural. At ang pinakamaganda dito, hindi ito mahal. Hindi ito imported, hindi ito mahirap hanapin. Nasa grocery lang. At pagkatapos ng video na ito, malalaman mo kung alin sa mga pagkain na ito ang dapat mong simulan. Simula bukas. Food number 1. Beans. Munggo, black beans, lentils. Ngayon, simula natin sa unang pagkain na sobrang simple pero napaka-powerful. Beans. Oo, munggo, black beans, lentils, mga pagkain na madalas nating nakikita pero hindi natin nabibigyan ng sapat na halaga. Pero ito ang katotohanan. Ang beans ay natural na panglinis ng katawan. Karamihan sa tao iniisip na ang kidney health ay tungkol lang sa pag-iwas. Iwas alat, iwas processed food, iwas matatamis. Pero may isang mahalagang bagay na nakakalimutan nila. Hindi lang pag-iwas ang kailangan. Kailangan mo rin ng tamang idagdag sa pagkain mo. At isa sa pinaka-powerful na idagdag ay beans. Bakit? Dahil ang beans ay mataas sa fiber. At ang fiber ang isa sa pinakamahalagang sangkap para tulungan ang katawan mo na maglinis ng toxins. Ganito kasi yan. Kapag kumain ka ng fiber-rich foods tulad ng beans, ang fiber ay kumikilos na parang walis sa loob ng katawan mo. Hinahakot nito ang mga toxins, excess fats, at waste sa digestive system mo, at inilalabas ito palabas ng katawan. Ibig sabihin, mas kaunting toxins ang napupunta sa dugo mo, at mas kaunting trabaho para sa kidney mo. Ngayon, isipin mo ito. Kung araw-araw kang kumakain ng processed food, matatamis at oily na pagkain, parang pinupuno mo ang katawan mo ng basura. At sino ang maglilinis? Kidney mo.
Pero kapag nagdagdag ka ng beans sa diet mo, parang tinutulungan mo ang kidney mo sa paglilinis. Hindi na siya nag-iisa. Bukod pa doon, ang beans ay tumutulong din sa pagkontrol ng blood sugar. At bakit mahalaga ito? Dahil ang mataas na blood sugar, lalo na sa may diabetes, ay isa sa pangunahing dahilan ng pagkasira ng kidney. Kapag stable ang blood sugar mo, mas protektado ang kidney mo. Hindi lang yan, ang beans ay tumutulong din sa pagbaba ng kolesterol. At kapag mababa ang kolesterol mo, mas gumaganda ang daloy ng dugo sa katawan mo, na mahalaga para manatiling malusog ang kidney. Mas maayos ang daloy ng dugo sa katawan, kasama na ang kidney. Kapag mas maayos ang daloy, mas efficient ang pag-filter ng toxins. Ngayon, pag-usapan naman natin ang minerals. Ang beans ay may potassium at magnesium, mga mineral na mahalaga para sa maayos na kidney function. Ang potassium ay tumutulong sa pag-balance ng fluids at blood pressure. Ang magnesium naman ay sumusuporta sa muscle function at sa pangkalahatang kalusugan ng kidney. Pero ang maganda sa beans, hindi ito agad nag-overload ng potassium sa katawan kumpara sa ibang pagkain. Kaya mas ligtas ito, lalo na kung gusto mong alagaan ang kidney mo. At hindi pa dyan natatapos. Ang beans ay may mga antioxidants na tumutulong laban sa inflammation. At tandaan mo ito, ang inflammation ay isa sa mga pangunahing dahilan ng kidney damage. Kapag mababa ang inflammation sa katawan mo, mas nakakatrabaho ng maayos ang kidney mo. Mas kaunti ang stress, mas maayos ang function, at mas tumatagal ang kalusugan nito. Kaya ang bottom line, ang beans ay hindi lang simpleng ulam. Isa itong panglinis ng toxins, pangkontrol ng blood sugar, pampababa ng kolesterol, panlaban sa inflammation, at higit sa lahat, katuwang ng kidney mo para hindi ito agad mapagod. Kaya simula ngayon, huwag mong maliitin ang munggo o kahit anong uri ng beans. Minsan, ang pinakasimpleng pagkain pa ang may pinakamalaking epekto sa kalusugan mo. Ngayon, punta naman tayo sa pangalawang pagkain na madalas mali ang pagkakaintindi ng karamihan. Ang tofu. Kapag narinig mo ang tofu, ano agad ang pumapasok sa isip mo? Pagkain ng vegetarian? Walang lasa? Hindi nakakabusog? Pero ang hindi alam ng marami, ang tofu ay isa sa pinaka-kidney-friendly na pagkain na pwede mong idagdag sa diet mo. At ito ang dahilan kung bakit. Una sa lahat, ang tofu ay isang plant-based protein. Ibig sabihin, nagbibigay ito ng sapat na protina na kailangan ng katawan mo para sa muscle repair, energy, at cell function. Pero hindi nito pinapahirapan ang kidney mo. Bakit? Dahil kumpara sa karne, ang animal protein ay mas mabigat i-process ng kidney. Kapag sobrang pagkain mo ng karne, mas nagiging stressful ang trabaho ng kidney mo sa pag-filter ng waste. Pero sa tofu, nakukuha mo ang protein ng hindi pinapahirapan ng kidney mo. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang mahalagang bagay. Ang tofu ay mababa sa ilang minerals na pwedeng makasama kapag nasobrahan, tulad ng sodium, phosphorus, at potassium. Kailangan ng katawan ng mga ito. Pero kapag sumobra, lalo na kung may kidney issues ka, pwede itong magdulot ng problema. At dito pumapasok ang tofu. Balanced ang nutrients nito. Hindi ka nito ino-overload. Sa halip, tinutulungan itong manatiling stable ang kondisyon ng katawan mo. Bukod pa dyan, ang tofu ay mayaman din sa calcium, magnesium, at healthy fats. Ang mga ito ay hindi lang tumutulong sa kidney, kundi pati na rin sa kabuuang kalusugan ng katawan mo. Ngayon, balik tayo sa isang mahalagang punto kanina, ang inflammation. Ang chronic inflammation ay isa sa mga tahimik na sumisira sa kidney. Hindi mo ito agad nararamdaman.
pero unti-unti nitong pinapahina ang function ng kidney mo. Ang magandang balita, ang tofu ay may mga compounds na tumutulong para mabawasan ang inflammation sa katawan. Ibig sabihin, mas kaunting stress para sa kidney mo, mas maayos ang pag-filter ng toxins, at mas tumatagal ang kalusugan nito. At ito pa ang isa sa pinaka-underrated na benepisyo ng tofu. Nakakatulong ito sa pagkontrol ng blood sugar at cholesterol. Tulad ng beans, ang tofu ay may mga nutrients na tumutulong para hindi basta mag-spike ang blood sugar mo. At kapag stable ang blood sugar mo, mas protektado ang kidney mo laban sa long-term damage. Ngayon, maging practical tayo. Paano mo ba kakainin ang tofu? Hindi mo kailangang gawing komplikado. Pwede mo itong ihalo sa gulay, gawing ulam kapalit ng karne, o idagdag sa sabaw. Simple lang. At tandaan mo ito, hindi mo kailangang tanggalin agad ang karne sa buhay mo. Pero kung papalitan mo kahit ilang meals mo ng tofu, malaking tulong na yon sa kidney mo. Kaya ang bottom line, ang tofu ay malinis na source ng protein. Mababa sa harmful minerals, may anti-inflammatory properties, at supportive sa kidney function. At higit sa lahat, nagbibigay ito ng nutrisyon ng hindi pinapahirapan ng katawan mo. Minsan, hindi mo kailangan kumain ng mas marami. Kailangan mo lang kumain ng mas tama. Food number 3. Apple o mansanas? Ngayon, punta naman tayo sa pangatlong pagkain na halos araw-araw mong nakikita. Pero hindi mo alam na napakalakas pala ng epekto nito sa kidney mo. Ang mansanas. Karamihan sa atin iniisip na ang mansanas ay simpleng prutas lang. Pang-snack, pampabusog kapag nagda-diet. Pero ang hindi alam ng marami, ang mansanas ay may kakayahang tumulong sa kidney mo nang hindi ito binibigatan. Sa halip, tinutulungan pa nitong magtrabaho ng mas maayos. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakamahalagang benepisyo nito. Fiber. Oo, tulad ng beans, ang mansanas ay mayaman din sa fiber. At tandaan mo ito, ang fiber ay parang walis. Nililinis nito ang loob ng katawan mo, kinokolekta ang toxins at inilalabas ang mga ito palabas. Kapag mas maraming toxins ang nailalabas sa digestive system, mas kaunti ang kailangang i-filter ng kidney mo. Mas kaunting trabaho, mas kaunting stress, mas maayos na function. Pero hindi lang yan. Ang mansanas ay puno rin ng antioxidants, mga compounds na tumutulong labanan ng inflammation sa katawan. Tandaan mo, ang inflammation ay isa sa pangunahing dahilan ng pagkasira ng kidney. Kapag mataas ang inflammation sa katawan mo, mas mabilis mapagod ang kidney. Pero kapag kumakain ka ng antioxidant-rich foods tulad ng mansanas, tinutulungan mong protektahan ang kidney mo laban sa long-term damage. Ngayon, ito pa ang isang magandang balita. Ang natural na tamis ng mansanas ay hindi biglang nagpapataas ng blood sugar. Bakit? Dahil ang sugar nito ay may kasamang fiber. Ibig sabihin, dahan-dahan itong na-absorb ng katawan mo. At kapag stable ang blood sugar mo, mas ligtas ang kidney mo. Lalo na kung ikaw ay may edad na o may risk ng diabetes. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang simpleng benepisyo, hydration. Ang mansanas ay may mataas na water content. At alam mo naman, ang hydration ay mahalaga para sa kidney. Kapag hydrated ang katawan mo, mas madali para sa kidney na i-flush out ang toxins sa pamamagitan ng ihi. Simple, pero napakalaking tulong. Kaya ang tanong, kailangan ba mahalang prutas para maging healthy? Hindi. Kailangan mo lang pumili ng tama. At ang mansanas ay isa sa pinaka-practical na choice. Madaling hanapin, abot kaya, at pwedeng kainin kahit kailan. Kaya ang bottom line,
Ang mansanas ay mababa sa harmful minerals, mataas sa fiber, may antioxidants laban sa inflammation, tumutulong sa blood sugar control, at nakakatulong sa hydration. At higit sa lahat, tinutulungan itong gumaan ang trabaho ng kidney mo araw-araw. Kaya simula ngayon, huwag mo nang tingnan ang mansanas bilang simpleng prutas lang. Minsan, ang pinakaordinaryong pagkain pa ang may pinakamalakas na proteksyon para sa kalusugan mo. Food number 4, yogurt. Ngayon, dumako naman tayo sa pang-apat at huling pagkain. Isang bagay na madalas nating kinakain bilang dessert o snack, ang yogurt. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang yogurt ay hindi lang masarap. Isa rin itong powerful support para sa kidney mo. At ito ang dahilan kung bakit. Una, pag-usapan natin ang isang bagay na madalas hindi napapansin. Ang connection ng gut at kidney. Oo, magkaugnay ang dalawa. Kapag hindi healthy ang tiyan mo, kapag puno ito ng bad bacteria, mas maraming toxins ang napupunta sa dugo mo. At kapag dumami ang toxin sa dugo, sino ang maglilinis? Kidney mo. Kaya kapag hindi maayos ang gut mo, doble ang trabaho ng kidney mo. Pero dito, pumapasok ang yogurt. Ang yogurt ay mayaman sa tinatawag na probiotics. Ito ang mga good bacteria na tumutulong linisin at balansehin ang tiyan mo. Kapag healthy ang gut mo, mas kaunting toxins ang napupunta sa dugo. Mas gumagaan ang trabaho ng kidney. Mas efficient ang pag-filter ng waste. Ibig sabihin, hindi lang gut ang tinutulungan ng yogurt, pati kidney mo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang nutrients nito. Ang yogurt ay mayaman sa protein, calcium, vitamin B12, at phosphorus. Ang protein ay tumutulong sa muscle repair at overall body function. Ang calcium at phosphorus naman ay mahalaga para sa bone health at mineral balance, na may kinalaman din sa maayos na function ng kidney. At ang vitamin B12? Nagbibigay ito ng energy at tumutulong sa paggawa ng red blood cells. Lahat ng ito ay mahalaga para manatiling malakas ang katawan mo, lalo na habang tumatanda. Ngayon, may isang variant ng yogurt na mas recommended, ang Greek yogurt. Bakit? Dahil mas mataas ang protein nito at mas controlled ang ibang minerals. Ibig sabihin, mas nakakabusog na, mas beneficial pa sa katawan. Pero kahit regular yogurt, okay na rin. Ang importante, ginagawa mo itong bahagi ng araw-araw mong pagkain. Ngayon, pag-usapan natin ang isa pang mahalagang benepisyo. Detox support. Kapag maayos ang gut mo dahil sa probiotics, mas kaunting harmful waste ang naiipon sa katawan. At kapag mas kaunti ang waste, mas kaunti ang kailangang salain ng kidney. Mas kaunting trabaho, mas kaunting stress, mas maayos na function. Simple lang ang logic. Healthy gut, healthy kidney. Ngayon, maging practical tayo. Paano mo kakainin ang yogurt? Pwede mo itong kainin sa umaga, gawing merienda, o ihalo sa prutas tulad ng mansanas. Madali, mabilis, at hindi komplikado. Kaya ang bottom line, ang yogurt ay may probiotics para sa gut health. Tumutulong bawasan ng toxin sa katawan, may protein at essential nutrients, sumusuporta sa kidney function, at higit sa lahat, tinutulungan itong gumaan ang trabaho ng kidney mo mula sa loob.